May tanong ako sa iyo na maaring gumising sa iyong kaluluwa. Paano kung ang mga ginagawa mo araw-araw ay tahimik na naglalayo sa iyo sa Diyos? Paano kung ang Biblia ay malinaw na nagbabala, ngunit pinili nating ipagsawalang bahala? Sa unang ilang segundo pa lamang ng video na ito, ay maaari nang mabago ang iyong pananaw sa buhay. Manatili ka hanggang dulo dahil ang mensaheng ito ay maaaring maging huling paalala na kailangan mo. Maraming tao ang naniniwala na sapat na ang pagiging mabait para maligtas. Ngunit malinaw sa Biblia na may mga kasalanang hindi dapat balewalain. Ang mga kasalanang ito ay unti-unting sumisira sa relasyon ng tao at ng Diyos. Hindi ito gawa-gawa lamang ng tao, kundi nakasulat mismo sa banal na kasulatan. Ngayon ay haharapin natin ang katotohanang madalas iwasan ng karamihan. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng pag-support ninyo ay malaking tulong sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Sa bawat share ay may isang pusong maaring magising sa katotohanan. Sa bawat like ay may isang kaluluwang mas napapalapit sa Diyos. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag sa mundong puno ng kadiliman. Ang video na ito ay hindi ginawa upang manakot, kundi upang magmulat. Ang babalang ito ay hindi hatol, kundi paanyaya sa pagsisisi. Ang Diyos ay makatarungan, ngunit siya rin ay mahabagin. Ngunit ang awa ng Diyos ay hindi lisensya para magpatuloy sa kasalanan. Ngayon ang tamang panahon upang suriin ang ating sarili. Habang pinapakinggan mo ang mga susunod na bahagi, ay itanong mo sa iyong puso kung saan ka talaga nakatayo. Ikaw ba ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos o ayon sa kagustuhan ng laman? Ang impyerno ay hindi katang-isip, kundi isang babala na dapat seryosohin. Ngunit ang langit ay bukas pa rin sa mga handang magbago. Manatili ka at tuklasin natin ang mga katotohanang maaaring magligtas ng iyong kaluluwa. Unang kasalanan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay isang mabigat na kasalanan na malinaw na kinamumuhian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan, ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay mas nagbibigay ng oras, tiwala at pagmamahal sa anumang bagay kaysa sa Panginoon. Maaaring ang Diyos-Diyosan ay hindi rebulto, kundi pera, trabaho, kapangyarihan, aliw o kahit sariling kagustuhan. Kapag ang isang bagay ang nagiging sentro ng buhay at hindi na ang Diyos, ito ay nagiging Diyos-Diyosan sa puso ng tao. Maraming Pilipino ang lumaki na may takot sa Diyos at may kaalaman sa Biblia. Ngunit sa aktwal na pamumuhay ay mas inuuna pa rin ang pansariling ambisyon kaysa sa kalooban ng Panginoon. Mas pinipili ang kita kaysa kabanalan at pansamantalang ligaya kaysa walang hanggang buhay. Sa ganitong paraan, ang tao ay hindi namamalayan na siya ay unti-unti nang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa lumang tipan, paulit-ulit na nagbigay ng malinaw na babala ang Diyos sa kanyang bayan tungkol sa kasalanang ito. Tuwing ang Israel ay tumatalikod at sumasamba sa ibang Diyos, ay dumarating ang kaparusahan at paghihirap. Hindi ito dahil nais ng Diyos na saktan ang kanyang bayan, kundi dahil nais niyang ibalik sila sa tamang landas. Ang selos ng Diyos ay bunga ng kanyang banal at tapat na pag-ibig sa tao. Kapag ang isang tao ay patuloy na namumuhay sa pagsamba sa Diyos, Diyosan, unti-unti siyang nawawala ng gana sa mga bagay ng Diyos. Ang panalangin ay nagiging mabigat at ang pakikinig sa salita ng Diyos ay nawawalan ng saysay. Ang konsensya ay tumitigas at ang kasalanan ay nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Ito ang mapanganib na kalagayan kung saan ang kaluluwa ay dahan-dahang namamatay sa espiritual na aspeto. Ngunit sa kabila ng bigat ng kasalanang ito, ang awa ng Diyos ay nananatiling bukas para sa lahat. Handa siyang magpatawad at magpanumbalik sa sino mang tatalikod sa Diyos-Diyosan at babalik sa Kanya ng buong puso. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang salita, kundi isang buhay na lubos na isinuko sa Diyos. Ngayon ang tamang panahon upang suriin ang iyong puso at ibalik ang Diyos bilang tunay na Panginoon ng iyong buhay. Ikalawang kasalanan, pakikiapid at sexual na imoralidad. Ang pakikiapid at sexual na imoralidad ay isang seryosong kasalanan na malinaw na tinutulan ng Diyos mula pa noong una. Ito ay tumutukoy sa lahat ng uri ng sexual na gawain
na ginagawa sa labas ng banal na tipan ng kasal. Nilalang ng Diyos ang sexualidad bilang isang sagradong kaloob na may hangganan at layunin. Kapag ito ay ginamit sa maling paraan, nagdudulot ito ng malalim na sugat sa katawan, isipan at kaluluwa ng tao. Sa makabagong panahon, ang kasalanang ito ay madalas ipinapakita bilang normal at katanggap-tanggap. Maraming Pilipino ang nadadala ng impluensya ng palabas, social media at maling turo tungkol sa kalayaan. Ang pansamantalang sarap ay mas pinipili kaysa sa pangmatagalang kapayapaan at basbas ng Diyos. Dahil dito, maraming buhay ang nasisira nang hindi nila agad namamalayan. Ayon sa Biblia, ang katawan ng tao ay templo ng banal na espiritu na dapat igalang at ingatan. Kapag ang isang tao ay patuloy na namumuhay sa sexual na imoralidad, kanyang nilalapastangan ang templong ito. Hindi lamang pisikal na pinsala ang dulot nito, kundi pati emosyonal na pagkawasak at espiritual na pagkabulag. Ito ang dahilan kung bakit ang kasalanang ito ay may mabigat na epekto sa buong pagkatao ng tao. Maraming pamilya at relasyon ang tuluyang nasira dahil sa kasalanang ito. Ang tiwala ay nawawasak at ang sakit sa puso ay nagiiwan ng malalim na peklat. Ang konsensya ng tao ay binabagabag at ang kapayapaan ay nawawala sa kanyang buhay. Kapag ang kasalanang ito ay patuloy na kinukonsinti ang tao, ay mas lalo pang lumalayo sa Diyos. Ngunit sa kabila ng bigat ng kasalanang ito, ang awa at grasya ng Diyos ay nananatiling bukas. Handa siyang magpatawad at magpanibago ng buhay ng sinumang lalapit sa Kanya nang may tunay na pagsisisi. Ang kadalisayan at dangal ay maaaring maibalik sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Ngayon ang tamang panahon upang talikuran ang kasalanan at piliin ang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Ikatlong kasalanan, labis na pagmamahal sa pera at kayamanan. Ang labis na pagmamahal sa pera at kayamanan ay isang kasalanang madalas hindi napapansin, ngunit malinaw na binabalaan sa Biblia. Hindi masama ang maghanap buhay at magsikap para sa pamilya, ngunit nagiging kasalanan ito kapag pera na ang nagiging Diyos ng buhay. Kapag ang tiwala at pag-asa ng tao ay mas nakasentro sa kayamanan kaysa sa Diyos, nawawala ang tamang direksyon ng pananampalataya. Ayon sa banal na kasulatan, ang ganitong puso ay madaling mailayo sa katuwiran at kabanalan. Maraming Pilipino ang araw-araw na nagsusumikap upang magkaroon ng mas maayos na buhay. Ngunit sa sobrang pagnanais ng mas malaking kita, ang iba ay nakakalimot na sa panalangin at pagsamba. Mas inuuna ang overtime kaysa oras sa Diyos at pamilya. Sa ganitong paraan, ang pera ay unti-unting nagiging mas mahalaga kaysa sa presensya ng Panginoon. Malinaw na itinuturo ng Biblia na ang pagmamahal sa pera ang ugat ng maraming uri ng kasamaan. Dahil dito, ang ilan ay nahuhulog sa pagsisinungaling pandaraya at kawalan ng awa sa kapwa. Ang konsensya ay pinapatahimik kapalit ng pansariling pakinabang. Ito ay patunay na ang puso ay unti-unti nang nalalayo sa liwanag ng Diyos. Kapag ang isang tao ay alipin ng kayamanan, nawawala ang tunay na kapayapaan sa kanyang kalooban, laging may takot na mawalan, at laging may pangambang hindi sapat ang hawak. Kahit marami sa paningin ng mundo, siya ay walang laman sa harap ng Diyos. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay nagdadala ng espiritual na pagkauhaw at pagkabulag. Ngunit tinuturuan tayo ng Diyos na mamuhay na may kasiyahan at lubos na pagtitiwala sa kanyang probisyon. Ang pera ay dapat gamitin bilang kasangkapan sa paggawa ng mabuti at hindi bilang sentro ng buhay. Ang tunay na yaman ay ang pusong marunong magbigay, magmahal at sumunod sa Diyos. Ngayon ang tamang panahon upang suriin kung ang iyong tiwala ay nasa kayamanan o nasa Panginoon. Ikapat na kasalanan, pagkapuot at hindi pagpapatawad. Ang pagkapuot at hindi pagpapatawad ay isang kasalanang malalim at mapanira na tahimik na kumakain sa puso ng tao. Ayon sa Biblia, ito ay nagsisimula sa galit na hindi agad pinapawi at sa sugat na piniling kimkimin sa halip na ipagkatiwala sa Diyos. Kapag ang puot ay pinahintulutang manatili, ito ay unti-unting nagiging bahagi ng pagkatao ng tao. Sa ganitong kalagayan, ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos ay nawawalan ng puwang sa puso. Maraming Pilipino ang may dalang bigat ng sama ng loob dahil sa pamilya, kaibigan o kapwa. Ang mga sugat na dulot ng panlilinlang pang-aabuso at kawalan ng katarungan ay nagiging dahilan ng matinding galit. Dahil dito, ang iba ay naniniwala na ang hindi pagpapatawad ay paraan upang maprotektahan ang sarili
Ngunit ayon sa Biblia, ang hindi pagpapatawad ay nagbubuklod sa tao sa kadena ng kasalanan. Malinaw na itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay mapagpatawad at sagana sa awa. Kung paanong tayo ay pinatawad sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay inaasahan din niyang magpatawad tayo ng kapwa. Ang pusong sarado sa pagpapatawad ay humahadlang sa pagdaloy ng biyaya ng Diyos. Ang panalangin na nagmumula sa pusong puno ng galit ay nawawalan ng kapangyarihan. Kapag ang galit ay patuloy na naninirahan sa puso ito, ay nagiging ugat ng maraming kasalanan. Mula rito ay lumalabas ang paninirang puri, paninibugho at pagnanais ng paghihiganti. Ang isipan ay nababalot ng kadiliman at ang kapayapaan ay tuluyang nawawala. Ito ang landas na naglalayo sa tao sa kagalakan at liwanag ng Panginoon. Ngunit ang tunay na pagpapatawad ay nagiging posible sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagwawalang bahala sa sakit, kundi pagsuko nito sa Panginoon. Kapag ang tao ay natutong magpatawad ang kanyang puso, ay gumagaan at ang kaluluwa ay gumagaling. Ngayon ang tamang panahon upang palayain ang iyong sarili at maranasan ang kapayapaan ng Diyos. Ikalimang kasalanan, pagsisinungaling at panlilinlang. Ang pagsisinungaling at panlilinlang ay isang kasalanang malinaw na kinamumuhian ng Diyos ayon sa Biblia. Ito ay hindi lamang simpleng pagsasabi ng hindi totoo, kundi sadyang pagbaluktot ng katotohanan para sa pansariling kapakinabangan. Kapag ang tao ay nasanay sa pagsisinungaling, unti-unti niyang sinisira ang kanyang pagkatao at dangal. Sa paningin ng Diyos, ang kasinungalingan ay kabaligtaran ng kanyang banal na likas na puno ng katotohanan. Maraming Pilipino ang minsan nang nagsinungaling upang makaiwas sa problema o kahihiyan. May iba na ginagawa ito upang maprotektahan ang sarili o makuha ang gusto sa buhay. Ngunit ang kasinungalingan, kahit maliit, ay may kakayahang lumaki at magdulot ng mas malaking kasalanan. Sa paglipas ng panahon, ng puso ay nasasanay sa pandaraya at nawawalan ng takot sa Diyos. Ayon sa Biblia, ang Diablo ay tinatawag na ama ng kasinungalingan. Ibig sabihin, ang sinumang patuloy na namumuhay sa pagsisinungaling ay sumusunod sa espiritong hindi mula sa Diyos. Ang panlilinlang ay sumisira sa tiwala ng kapwa at nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa relasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang kasalanang ito ay may malalim na epekto sa komunidad at pamilya. Kapag ang isang tao ay kilala sa pagsisinungaling, ang kanyang mga salita ay nawawalan ng halaga. Kahit magsabi siya ng totoo, ay pinagdududahan na ng mga tao sa kanyang paligid. Ang konsensya ay patuloy na binabagabag at ang kapayapaan ng isip ay nawawala. Ang ganitong pamumuhay ay naglalayo sa tao sa liwanag at katotohanan ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng katotohanan at handang magpatawad sa sinumang tatalikod sa kasinungalingan. Ang pagsisisi at pagpili ng katotohanan ay nagbubukas ng pintuan sa panibagong simula. Kapag ang tao ay natutong magsalita ng totoo ang kanyang buhay, ay nagiging patotoo ng liwanag ng Diyos. Ngayon ang tamang panahon upang talikuran ang panlilinlang at mamuhay sa katotohanang kalugod-lugod sa Panginoon. Ika-6 na kasalanan, pagmamataas at kayabangan. Ang pagmamataas at kayabangan ay isang kasalanang tahimik, ngunit labis na kinamumuhian ng Diyos. Ayon sa malinaw na aral ng Biblia, ito ay nagaganap kapag ang tao ay itinataas ang sariling kakayahan, tagumpay at karangalan higit sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang puso ay napuno ng pagmamataas, nawawala ang diwa ng pagpapakumbaba na lubos na kalugod-lugod sa Panginoon. Sa ganitong kalagayan, ang tao ay nagiging bulag sa kanyang kahinaan at hindi na kinikilala ang kanyang lubos na pangangailangan sa Diyos. Maraming Pilipino ang dahan-dahang nahuhulog sa kasalanang ito dahil sa sunod-sunod na tagumpay at papuri ng kapwa. Kapag ang mga biyaya ay hindi na iuugnay sa kabutihan ng Diyos, nagiging dahilan ito ng pagmamataas ng puso. Ang ilan ay nagsisimulang maliitin ang kapwa at ituring ang sarili bilang mas marunong, mas banal o mas mahalaga. Ito ay malinaw na palatandaan na ang puso ay unti-unti nang lumalayo sa espiritu ng kababaang loob na itinuturo ng Biblia. Ayon sa banal na kasulatan, ang Diyos ay tahasang kumakalaban sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ipinapakita nito na ang pagmamataas ay hindi lamang masamang ugali, kundi isang seryosong espiritual na panganib.
Maraming kwento sa Biblia ang nagpapakita ng mga taong bumagsak dahil sa kanilang kayabangan at labis na tiwala sa sarili. Ang kanilang mga karanasan ay nagsisilbing malinaw na babala sa lahat ng nag-iisip na hindi na nila kailangan ng Diyos. Kapag ang isang tao ay patuloy na namumuhay sa pagmamataas ang kanyang mga desisyon, ay nagiging makasarili at walang gabay ng Diyos. Hindi na siya marunong makinig sa payo ng iba at itinataboy ang anumang pagsaway o paalala. Ang relasyon sa kapwa ay nasisira at ang ugnayan sa Diyos ay unti-unting lumalamig. Ito ang mapanganib na landas na nagdadala sa pagbagsak at espiritual na pagkatalo. Ngunit ang Diyos ay tapat na magtaas at magpalakas sa mga taong nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Ang tunay na kadakilaan ay hindi matatagpuan sa pagyayabang, kundi sa lubos na pagsuko at pagtitiwala sa Diyos. Kapag ang tao ay natutong magpakumbaba ang biyaya at patnubay ng Diyos ay malayang dumadaloy sa kanyang buhay. Ngayon ang tamang panahon upang talikuran ang kayabangan at piliin ang pusong mapagpakumbaba at kalugod-lugod sa Panginoon. Ikapitong kasalanan, pagwawalang bahala sa salita ng Diyos. Ang pagwawalang bahala sa salita ng Diyos ay isang kasalanang seryoso. Ngunit madalas hindi pinapansin ng marami. Ito ay nangyayari kapag ang tao ay may kaalaman sa Biblia, ngunit pinipiling huwag itong sundin sa kanyang pamumuhay. Ang pakikinig sa salita ng Diyos ng walang pagsunod ay nagiging walang kabuluhan sa harap ng Panginoon. Kapag ang salita ng Diyos ay hindi na nagbibigay direksyon sa buhay ang puso, ay unti-unting lumalayo sa katotohanan. Maraming Pilipino ang sanay makarinig ng mga talata mula sa Biblia sa simbahan at sa bahay. Ngunit pagdating sa araw-araw na desisyon, mas pinipili pa rin ang sariling kagustuhan kaysa sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagiging payo lamang at hindi na pamantayan ng pamumuhay. Sa ganitong kalagayan ng pananampalataya ay nagiging panlabas lamang at walang lalim. Ayon sa Biblia, ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ito ay ibinigay upang ituwid, magturo at magbigay ng karunungan sa tamang pamumuhay. Kapag ito ay binaliwala ang tao, ay nawawalan ng gabay sa gitna ng pagsubok at tukso. Ang puso na hindi nakaugat sa salita ng Diyos ay madaling matinag at malinlang. Kapag ang isang tao ay patuloy na binabaliwala ang salita ng Diyos, ang kanyang konsensya ay nananamlay. Ang kasalanan ay nagiging normal at ang pagsuway ay nagiging madali. Unti-unting nawawala ang takot sa Diyos at ang pagsisisi ay napapalitan ng katwiran. Ito ang mapanganib na kalagayan kung saan ang kaluluwa ay lumalayo sa liwanag ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay patuloy na tumatawag at nagbibigay ng pagkakataon upang makinig at sumunod. Ang pagbabalik sa salita ng Diyos ay simula ng pagbabago at panibagong buhay. Kapag ang tao ay natutong mamuhay ayon sa salita ng Diyos, ang kanyang landas ay nagiging maliwanag. Ngayon ang tamang panahon upang buksan ang iyong puso at muling sundin ang tinig ng Panginoon. Ikawalong kasalanan, paglalasing at pagkalulong sa masamang bisyo. Ang paglalasing at pagkalulong sa masamang bisyo ay isang kasalanang malinaw na binabalaan sa Biblia dahil unti-unti nitong sinisira ang buong buhay ng tao. Ito ay hindi lamang tumutukoy sa labis na pag-inom ng alak, kundi pati sa pagkaalipin sa anumang bisyo na kumokontrol sa isipan, damdamin at kilos. Kapag ang isang tao ay nawalan ng pagpipigil sa sarili, dahil sa bisyo nawawala rin ang dignidad at dangal na ibinigay ng Diyos. Sa ganitong kalagayan, ang katawan, isip at kaluluwa ay dahan-dahang humihina at lumalayo sa kabanalan. Maraming Pilipino ang nahuhulog sa kasalanang ito dahil sa mabibigat na problema sa pamilya, trabaho at personal na buhay. Ang bisyo ay nagiging takbuhan upang pansamantalang takasan ang sakit, kalungkutan at bigat ng kalooban. Ngunit ang panandaliang ginhawa ay nauuwi sa mas malalim na pagkaalipin at mas malaking problema. Sa halip na maging lunas ang bisyo, ay nagiging kadena na gumagapos at sumisira sa kinabukasan ng tao. Ayon sa Biblia, ang tao ay tinawag upang mamuhay na may kahinahunan, disiplina at pagpipigil sa sarili. Ang paglalasing ay nagbubukas ng pintuan sa iba pang kasalanan tulad ng karahasan, imoralidad at kawalan ng paggalang. Kapag ang isipan ay nalasing, ang konsensya ay humihina at ang kakayahang magpasiya ng tama ay nawawala. Ito ang dahilan kung bakit ang kasalanang ito
ay may mabigat na epekto sa espiritual na kalagayan ng tao. Maraming pamilya ang nasisira at maraming relasyon ang nawawasak dahil sa patuloy na pagkalulong sa bisyo. Ang tiwala ay nawawala, ang responsibilidad ay napapabayaan at ang pag-ibig ay napapalitan ng sakit. Ang taong alipin ng bisyo ay nawawalan ng malinaw na direksyon at unti-unting nauubos ang pag-asa. Ito ang mapanganib na landas na nagdadala sa kahirapan, pagkawasak at espiritual na pagkamatay. Ngunit ang Diyos ay makapangyarihang magpalaya mula sa anumang uri ng pagkaalipin at pagkagapos ng kasalanan. Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa taos-pusong pagsuko ng buhay at bisyo sa Panginoon. Kapag ang tao ay lumapit sa Diyos, siya ay nagbibigay ng lakas, tibay at panibagong simula. Ngayon ang tamang panahon upang talikuran ang bisyo at piliin ang buhay na may tunay na kalayaan at kabanalan. Ikasiyam na kasalanan, paninirang puri at mapanghusgang dila. Ang paninirang puri at paggamit ng dila sa masama ay isang kasalanang madalas minamaliit, ngunit malinaw na kinamumuhian ng Diyos ayon sa aral ng Biblia. Ito ay nangyayari kapag ang tao ay nagsasalita laban sa kanyang kapwa upang manira ng pangalan, magpababa ng dangal o magpalaganap ng tsismis. Ang dila, bagamat maliit na bahagi ng katawan, ay may kapangyarihang makasira ng pagkatao, relasyon at pananampalataya. Kapag ang mga salita ay hindi ginamit sa pag-ibig at katotohanan, ito ay nagiging sandata ng kasalanan. Maraming Pilipino ang nasasanay sa tsismisan at pakikialam sa buhay ng iba. Minsan ito ay ginagawa bilang biro-libangan o pakikisama ng hindi iniisip ang malalim na epekto sa kapwa. Ang paninirang puri ay nagdudulot ng matinding sakit, kahihiyan at sugat sa puso ng taong pinag-uusapan. Sa ganitong paraan, ang kasalanan ay dumadaloy mula sa bibig patungo sa puso at konsensya. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, katarungan at pag-ibig. Ang pagsasalita ng masama laban sa kapwa ay tuwirang salungat sa utos ng Diyos na magmahalan. Ang taong mahilig manira at humusga ay nagpapakita ng pusong hindi pa lubos na pinahihintulutan ng Diyos na magbago. Ito ang dahilan kung bakit ang paninirang puri ay may mabigat na espiritual na epekto sa buhay ng tao. Kapag ang isang tao ay patuloy na gumagamit ng dila sa masama, ang kanyang konsensya ay unti-unting tumitigas. Ang inggit, galit at pagmamataas ay nagiging ugat ng kanyang mga pananalita. Ang kapayapaan ay nawawala at ang ugnayan sa kapwa ay unti-unting nasisira. Ito ang mapanganib na kalagayan na naglalayo sa tao sa biyaya at presensya ng Diyos. Ngunit itinuturo ng Diyos na ang dila ay dapat gamitin sa pagpapala at hindi sa pagkasira ng kapwa. Ang tunay na pagsisisi ay makikita sa pagbabago ng pananalita at ugali. Kapag ang salita ay ginamit sa pag-ibig, ito ay nagiging daluyan ng buhay, pag-asa at pagpapagaling. Ngayon ang tamang panahon upang bantayan ang iyong dila at mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ika-10 kasalanan, kawalan ng pagsisisi at pagtanggi na magbago. Ang kawalan ng pagsisisi at pagtanggi na magbago ay isang kasalanang lubhang mapanganib dahil tuluyan nitong isinasara ang puso ng tao sa awa at habag ng Diyos. Ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, ngunit ayaw kilalanin, aminin at harapin ang kanyang pagkakamali sa harap ng Panginoon. Kapag ang konsensya ay paulit-ulit na binabaliwala, ang puso ay tumitigas at nagiging manhid sa tinig at paalala ng Diyos. Sa ganitong kalagayan, ang tao ay namumuhay na hiwalay sa liwanag ng katotohanan at sa gabay ng Panginoon. Maraming Pilipino ang may kaalaman tungkol sa tama at mali ayon sa mga turo ng Biblia. Ngunit may ilan na pinipiling ipagtanggol ang kasalanan sa halip na aminin ito at talikuran ng buong puso. Ang pagsisisi ay napapalitan ng mga dahilan, katwiran at pagbibintang sa iba. Sa ganitong paraan, ang kasalanan ay nagiging normal at bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay. Malinaw na itinuturo ng Biblia na ang pagsisisi ay mahalagang susi sa kapatawaran at kaligtasan ng kaluluwa. Ang Diyos ay laging handang magpatawad, ngunit hinihintay niya ang pusong handang magpakumbaba at magbago. Ang taong ayaw magsisi ay kusang tumatalikod sa biyaya at habag ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang kawalan ng pagsisisi ay may mabigat at seryosong espiritual na kapalit. Kapag ang isang tao ay patuloy na tumatanggi na magbago ang kanyang kalagayan sa espiritu,
ay lalong lumalala. Ang kasalanan ay nagiging pangkaraniwan at ang mga babala ng Diyos ay hindi na pinapansin. Ang takot sa Diyos ay nawawala at ang konsensya ay tuluyang nananamlay. Ito ang mapanganib na landas na nagdadala sa espiritual na pagkabulag at pagkahiwalay sa Diyos. Ngunit habang may buhay ang tao, ay may pagkakataon pa rin para sa tunay at taus-pusong pagsisisi. Ang Diyos ay mahabagin, mapagpatawad at handang tumanggap sa sinumang lalapit sa Kanya. Nang may pusong nagsisisi, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagpapakumbaba at pagsunod sa salita at kalooban ng Diyos. Ngayon ang tamang panahon upang buksan ang iyong puso, magsisi sa kasalanan at piliin ang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat habang ikaw ay nakikinig sa mga salitang ito. Ang bawat babalang iyong narinig ay hindi upang manakot kundi upang magligtas ng kaluluwa. Ang Diyos ay patuloy na kumakatok sa puso ng bawat taong handang makinig. Ang tanong ngayon ay, handa ka bang buksan ang iyong puso sa Kanyang tinig? Ang sandaling ito ay maaring maging simula ng tunay na pagbabago ng iyong buhay. Ang mga kasalanang ating tinalakay ay hindi lihim sa paningin ng Diyos. Ngunit ang mas mahalaga ay ang Kanyang walang hanggang awa para sa mga nagsisisi. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang iyong nagawa, basta ikaw ay handang bumalik sa Kanya. Ang Diyos ay hindi napapagod magpatawad sa mga lumalapit ng may kababang loob. Ang Kanyang biyaya ay mas dakila kaysa sa anumang kasalanan. Ngayon ay oras ng pagsusuri ng puso at pagninilay sa ating pamumuhay. Hindi sapat ang pakikinig lamang kung walang pagsunod at pagbabago. Ang pananampalataya ay dapat makita sa ating mga gawa at desisyon araw-araw. Ang bawat hakbang palayo sa kasalanan ay hakbang palapit sa Diyos. Ang langit ay bukas para sa mga pusong handang magbago. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagpapalaganap ng katotohanan at liwanag. Sa bawat share ay may isang buhay na maaaring mabago. Sa bawat panunood ay may isang pusong mas napapalapit sa Diyos. Sama-sama nating ipalaganap ang mensaheng nagbibigay buhay at pag-asa. Manatili kayong matatag sa pananampalataya at huwag mapagod gumawa ng mabuti. Piliin araw-araw ang kabanalan kaysa pansamantalang kasiyahan. Hayaan ninyong ang salita ng Diyos ang maging ilaw sa inyong landas. Hanggang sa muli nawa ay patuloy kayong gabayan at pagpalain ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos at ang inyong sambahayan.